Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Silosong Ama. Malalaki na ang tatlong mga anak ni Mang Gascon. Kaya laking luwag din niya na pansamantalang pinatigil na muna siya sa pagsasaka ng mga anak upang ipahinga ang pagod at mahina na nitong katawan dahil sa may katandaan na rin. Na mula pagkabinata ay laman na si Mang Gascon ng naturang palayan sa probinsya nila sa Nueva Ecija. Mahigit 4 na dekada na rin instrumento ng pagbibigay ani sa mga mamamayan si Mang Gascon. Isa siya sa mga masisipag na kumakayod upang makakain o mabusog tayong mga sambayan ng Pilipino. Sa pag-aani ng palay upang maging bigas hanggang sa maging kanin kapag ito'y isinasaing. Ang panganay ni Mang Gascon na si Ramon na 31 anyos na ang edad ang nagkumbinsi sa kanya na huminto na sa pagsasaka kapag nakapagtapos sila ng pag-aaral. Ang pangalawa o dikong na may tuturing na ang pangalan naman ay si Beho, 28 anyos ang gumatong sa ama na kapag unti-unti na silang umaasenso sa buhay, ay makakapundar na sila ng sariling bahay at lupa. Lilisanin na nila ang bahay kubo nilang pinagtitirhan na buwat pa noong siya ay musmos. Dito na nakatira at ipinamana ng mga yumao nitong mga magulang. At ang bunsong babae naman na si Clarissa, 25 anyos, ang nangako na hindi muna sila mag-aasawang tatlo hanggat hindi nila natutupad ang pangarap ng ama. Sa makalipas na ilang taon na pagsasakripisyo sa pag-aararo, kasama ang kalabaw nitong si Burnok, pare-pareho nang nakapagtapos ng pag-aaral ang tatlo niyang mga anak. May kanya-kanya na ring mga trabaho, kaya walang pagsidlan ang galak at tuwa na napagtagumpayan niyang mairaos ang pag-aaral ng mga anak mula sa sariling dugot pawis nito. Kayong mga anak ko, proud na proud ako sa inyo. Kasi alam ko naman na pinagsumikapan niyo para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Hindi ba, sabi ko nga sa inyo dati, ang edukasyon lang ang may pamamana ko sa inyo. Wala nang iba pa. At pinatunayan niyo nga yung tatlo sa akin. Mwah! Mahal na mahal ko kayo mga anak. Isa-isang hinalikan sa noo ni Mang Gascon ng tatlo niyang anak. Mahina't naghahalinhina naman sa pagtawa ang magkakapatid na sina Ramon, Beho at Clarissa. Pa, ikaw naman oh. Huwag mo naman kaming ginagawang bata oh. Malalaki na kami. Huwag mo nang gawin yan. Ang awkward para sa amin eh. Nahihiyang saad ng panganay na si Ramon. Bagyapang namula ang magkabila nitong pisngi. Saka pinalis ang nagmarkang laway sa magkabila nitong pisngi. Oy, bakit? Bawal ba? Mga anak ko naman kayo eh. Kinakahiya niyo ba ako bilang ama niyo? Nagsisimula ng magtampo ang may edad na lalaki. Papa naman, siyempre hindi. Medyo naasiwala kami kasi may pakiskis ka pa eh. Alam mo na, ang tatanda na namin para dyan. Saat ng dikong o pangalawang anak ni Mang Gascon na si Beho. Ginulo-tuloy ni Mang Gascon ang buhok ng binata. Ay nako, bakit? Ayaw niyo ba? Love ko lang naman kayo mga anak ko. Kaya ko kayo hinahalikan. Pinilit pa rin halikan ni Mang Gascon sa kanya-kanyang pisngi ang tatlong mga anak. Makailang ulit. Hindi naman maipinta ng tatlong magkakapatid ang exaggerated nitong paghalik ng ama. At kahit malalaki na kayo, ilang ulit kong gagawin sa inyo ito. Ang tagal ko nang hindi ko nagagawa sa inyo ito eh. Dahil hindi ko kayo ikinahihiyang mga anak ko kayo. Ikinararangal ko kayo palagi. Tinanggal ng bunso ni Mang Gascon na babaeng si Clarissa ang maugat niyang kamay na nakapulupot sa leeg nito at saka naaalibadbarang lumayo sa ama. No, puro laway na tuloy ang mukha namin eh. Hindi pa yata kayo nagtututbrush ang bao-bao. Mataginting na tumawa ang bunsong si Clarissa.
Kasunod din ang pagtawa ng dalawa nitong nakatatandang kapatid na si Ramon at si Beho. Mula sa masayang itsura ni Mang Gascon, napalitan ito ng pagkainis at galit sa mga anak. Ay bakit? Ayaw nyo ba ng ginagawa ko ngayon? Dati-rati naman ginagawa ko sa inyo yung mga bata pa kayo. Proud na proud lang naman ako sa malayo nyong narating ngayon. Kahit wala nang nanay nyo nakaya nyo kahit ako lang ang naging katuwang ninyo sa buhay. Kahit ako lang na mag-isa. May hinanakit na wika ni Mang Gascon. Nag-iba na ang tono ng pananalita ng may edad na lalaki. Dumilim ang itsura niya. Mangiyak-ngiyak pa nga dulot ng hinanakit matapos siyang pinupog ng halik ang tatlong anak. Saka kumalas na sa pagkakayakap sa dalawa niyang anak na lalaki. Pa, magkaiba na kasi yung dati sa ngayon. Dati, bata pa kami. Kaya hindi pa corny o baduy sa amin ang ginagawa niyong paghalik-halik sa amin. Oo nga po pa. Sa modernong panahon ngayon, kahit simpleng I love you na lang, ganun. Sapat na sa amin yun. Kahit nga, wag nang mag-I love you Kahit yakap na lang. Ay hindi, kahit mano na lang. Ang pagrespeto ay sign din ng pagmamahal din namin sa inyo pa. Saka through action. Kaya mo pa, isosorpresa ka namin sa mga susunod na araw. Ganti namin sa pagpapalaki nyo sa amin ng maayos. Sus, kahit wag na. Mga pinalaki ko nga kayo ng maayos pero parang wala naman kayong natutunan sa akin Nag-iiling si Mang Gascon. Narinig yun ng dalawa niyang anak na lalaki subalit dahil bagyang nasa malayo ang bunsong babae na si Clarissa, hindi nito narinig ang sinabi ng ama. Ginatungan pa nito ang sinabi ng nakakatandang kapatid o dikong nito na si Beho. Yun nga pa, tama nga si Kuya at Dikong. Medyo nakakadiri rin kasi yung paggalit niyo sa amin puro laway mo na Hindi ko nagagawin. Motoridad at malakas na sambit ni Mang Gascon na kinagulat ng tatlo nitong mga anak. Nagkampihan pa kayo magkakapatid. Taman niyo ako. Hindi ako parang bata ko, sagutin niyo ng ganyan. Pa, galit ka? Opo pa. May mali ba kaming nasabi? Sorry na po pa. Hindi. Muli ulit umalingaw-ngaw ang galit na boses na iyon ng kanilang amang si Mang Gascon. Nasindak ang tatlo niyang mga anak sa maotoridad nitong tinig. Ayaw niyo na pala akong hahalik sa inyo Ang dami niyong paliwanag. Para yun lang kung nadidiri pala kayo sa ginagawa ko sa inyong mga anak ko, ngayong nagsilaki na kayo, sige, bahala na kayo sa buhay niyo. Iwan niyo na ako dito. Maluhaluhang saad ni Mang Gascon bago tumayot kinuha ang tungkod sa sulok na katabi ng tukador. Paika-ika siyang tumalikod patungo sa kaisa-isang silid sa may kubo. Hala, si Papa naman. Uy pa, sorry na, joke-joke lang yung sinabi namin sa inyo. Sige na, halika mo na ulit kami Oo nga pa, ang sarap po kayang umalik. Che, tigilan niyo na akong tatlo. Malakas ang boses na saway ni Mang Gascon. Tumalikod pa siya upang harapin ang mga anak na sinisimulan na siyang suyuin. May trabaho na kayong tatlo, di ba? Sigurado naman akong may kanya-kanya na kayong bahay. Simula ngayon, bumukod na kayo. Iwan niyo na ako dito. Hindi ko kailangan ng tulad yung mga peking anak. Mga ipokrito at ipokrita. Baling niya sa kaisa-isang babaeng anak. Naman, hindi ba pwedeng magbiro? Pwes, walang biro-biro sa akin. Hindi magandang biro ang ginawa niyo sa akin. Sinaktan niyo ang damdamin ko bilang ama ninyo. Tuluyan ng may tumulong luha sa kaliwang nangingilid lang sa mata ni Mang Gascon kanina. Iiwan ka namin tatlo dito sa bahay. Ikaw lang mag-isa. Pinalis ni Mang Gascon ang luhang dumaloy mula sa kaliwa nitong pisngi. Ako na sarili ko. Ganun ba? Tingnan mo nga, paika-ika ka nga po Ayun ba yung kaya? At may gana ka pang sagutin mo ako ng ganyan, ha? Ramon! Ikaw pa naman ang pinagmamalaki ko sa mga kumpare ko. Pero kung sagot-sagutin mo ako ng pabalang, parang hindi mo ako ama, ha? Anay ka pa naman ay pinagmamalaki ko sa mga kumpare ko. Tapos kung ganyan-ganyanin mo lang ako. Pa, please. May himig na pagsusumamong saad ng binata. Anong please?
Walang please-please sa akin. Gusto mo murahin pa kita eh. Ano? Ha? Mapanghamong sabi na matanda sa panganay na anak. Pa, tigilan mo na si kuya. Sinasabi lang niya ang nasa saloobin niya. O bakit? Paano naman ang saloobin ko? Wala ba akong karapatan na ako naman na maglabas ng saloobin sa inyo, ha? Hindi naman po sa ganun pa. Pero O kita nyo na? Pinagtutulungan nyo nga ako magkakapatid eh. Parang hindi ko kayo mga anak. Ay mali. Mga hindi ko pala kayo mga anak. Umalingaw-ngaw sa buong bahay na yari sa kawayan ang huling mga kataga ni Mang Gascon. Natameme sina Ramon, Beho at Clarissa nang pukulan pa sila ng masamang tingin ng ama. pa naman, wag na natin palakihin pa ito. Eh kayo nagpalaki. Pinagtutulungan nyo akong tatlo eh. Uminaw ka kasi muna pa. Huwag mo naman ako sigawan. Hindi po ako sumisigaw pa. Nilalakasan ko lang po ang boses ko para marinig ninyo. Eh di sinisigawan mo rin ako. Ay naku, ewan ko sa inyo pa. Ang hirap niyo pong kausap. Ikaw ang mahirap kausap. Dinadaan-daan mo ako sa kakasigaw. Magsitigil na nga kayo. Malakas ang boses na sigaw ni Clarissa nang nagugula na ang utak nito sa palit-palitang pagsasagutan ng dalawa nitong nakatatandang kapatid sa ama. Bakit ako titigil? Ang dapat tumigil dito, eh kayo yon. Kasi wala kayong galang sa akin tatlo. Pa, pinapalaki mo pa kasi. Kung maayos lang tayong nag-uusap na apat, hindi sana haantong sa ganito. Ikaw pang sinisisi ninyo. Kayo na nga nakasakit ng damdamin. Ako pa ang pabalingan nyo ng ganyan. Pinanlisikan niya ng mga mata ang bunsong si Clarissa. Pa, wala naman po kasing may gusto sa nangyari. Huwag naman po sana magpataasan pa ng ihi. Ako, gusto ko. Gusto ko na kayong mawala dito sa bahay ka. May puot ang lumalabas sa lalamunan na matanda. Sige na. Umalis na kayo. Iwan nyo na ako dito. Bahala na ako sa buhay ko. Papawiin ko lang ang kalabaw kong ibinentang si Burtok sa kumpare ko. Babalik na ako bukas sa pagsasaka. Humina ang boses ni Mang Gascon. Saka namula na ang mga mata matapos iyakan ng tatlong mga anak. Walang hinto sa pagtakas ng mga luha ang datihang magsasaka. Sumimangot naman ang tatlo. Sinagot ni Ramon ang ama sa mahinahong paraan. Papa naman, kaya nga namin pinatitigil ka sa pagsasaka para ipahinga mo na yung mga paa mo eh. Kasi nga may rayuma ka na. Tapos gusto mo pang bumalik sa palayan? Hindi naman po pwede yun. At bakit hindi pa pwede? Sa pangatlong pagkakataon, hinarap ni Mang Gascon sina Ramon, Beho at Clarissa upang hindi kontrahin ang mga ito. May sarili akong pag-iisip. May sarili akong desisyon. Kaya ko ito mag-isa na wala ang mga tulong ninyo. Ang sumunod na sinabi ni Mang Gascon ang nagpagimbal sa magkakapatid. Sumama na kayong tatlo sa mama niyong walang kwenta. Umuwang ang bibig ni Beho at Clarissa. Pa, si Mama, bakit mo pa sinasabihan siya na walang kwenta? At bakit? Wala naman talaga siyang kwenta, hindi ba? Kasi iniwan niya kayong tatlo sa akin ng mga bata pa kayo. Nilayasan niya tayo noon para makapangibang bansa. Nasilayan niyo ba siya kahit saglit nung nag-graduate kayong tatlo sa elementarya, high school at college? Di ba hindi? Sa tuwing may nagsasabit ang medal sa inyo, tuwing graduation niyo, tuwing nakakatanggap kayo ng diploma, sinong lagi nandyan? Di ba ako lang? Di ba? Mahabang paglalabas niya ng saloobin. Pa, kailangan pa bang isumbat yon? Bakit? Wala ba akong karapatan na sabihin ko sa inyo yon? Noong mga panahong walang mama ninyo, ama natural lang. O ang nagpalaki sa inyo eh. Pa, tama na. Ano ba? Subalit ayaw pa rin paawat ni Mang Gascon. Hindi siya nagpatalo hanggat hindi naaalis ang hinanakit niya sa mga anak na palasagot. Nabalitaan nyo naman sa akin, di ba? Noong mga bata kayo napatay na siya, binitay sa Dubai dahil nahuling lumalaklak ng shabu. Dapat lang sa kanya yun dahil wala siyang kwentang ina. Papa naman, ano ba? Igalang mo naman ang alaala ng yumao mong asawa na mama namin.
Ipinagtatanggol niyo pa ang mama niyo na pinabayaan lang kayo sa akin? Di ba? Kaya lang naman siya ng ibang bansa para may pagtustos sa pamilya natin. Pero anong ginawa niya? Hindi ba? Nagbisyo! Tama na. Dahil hindi mapigil ang galit ni Mang Gascon sa tatlong mga anak, paika-ika siyang lumapit dito at tangkang aakmaan sana si Ramon ng tungkod. Nang magmadali na itong lumayo, Kuya, umalis ka na dyan, bilis! Tamaan ka! nakailag si Ramon sa akmang paghampas ng tungkod na pang-alalay ni Mang Gascon. Kagad na lumabas ito ng bahay kubo. Ikaw! Sasawayin mo pa akong lentik ka! Kanina ka pa! Ikaw! Tinuro niya gamit ang yaring dikahoy na tungkod nito ang pangalawang anak na si Behot, susuguri na sana upang hampasin ang kanyang tungkod. Nagmadali na itong lumabas bago ito naman ang balingan ng anak. Sinindak sila ng matanda gamit ang matigas nitong tungkod na hahatawin sila. Lumabas na rin si Clarissa dulot ng takot. Kayo tatlo! Kaya! Ayaw na ayaw ko nang makita ang mga pagmumukha nyo dito, ha? Sinasabi ko sa inyo, itak na ang gagamitin ko sa inyo kapag bumalik pa kayo rito. Napakawalang kwenta nyo mga anak. Ikatapos ko kayong pag-aralin, pero sumasagot-sagot na lang kayo sa akin ng pabalang. Parang mga wala kayong natutunan sa paaralan, ha? Ang habol nyo lang ay magkapera. Yumaman? Ganun ba? Tapos kakalimutan nyo na ako. Pa, kaya nga kami nag-aral para sa inyo eh. Para mabigyan ka namin ng maayos na buhay, na maginhawang pamumuhay. Tugon ng panganay na anak. Para pala sa akin ang ginagawa niyong pag-aaral. Bakit ginaganon niyo ako, ha? Singhal ni Mang Gascon kay Ramon. Baikpit na kumapit si Clarissa sa braso ni Beho upang hindi nito ituloy ang susunod na sasabihin sa ama. Hindi kong tama na. Hindi yan magpapatalo si Papa sa atin kahit anong mangyari. Tanggapin na lang natin na tayo nagkamali sa una. Dapat kasi hindi na tayo nandiri sa paghalik sa atin ni Papa eh. Wala na sana tayong sinabi sa kanya. Alam naman nating sensitive siya kapag tumataliwas tayo sa kanya, di ba? Sumasama lang lalo ang loob niya sa atin. Napayuko na lamang ang dalawang binata. Pasulyap-sulyap na tumingin sa ama. Umalis na kayo. Mamahinga na kayo sa kanya-kanya yung bahay na mansyon at lupain. Total yan naman ang ipinagmamalaki nyo sa akin, di ba? Huwag na kayong babalik dito. Ayaw ko na makita mga pagmumukha ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Pabalagpag na sinara ni Mang Gascon ang bintanang yari sa kawayan, ganon din ang pinto nitong bahay na gawa sa abakat kawayan. Pansamantalang namayani ang katahimikan sa pagitan ng magkakapatid bago yun basagin ng panganay. Anong gagawin natin yan ngayon? Tira pa namang suyuin si Papa. Ang lakas pa naman niyang magtampo. Lalo na ngayon. Ang haba-haba ng pagtatalo natin sa kanya kanina. Ay nako, sinabi mo pa. Na-realize na natin ang ginawa natin kay Papa kung kailan huli na. May nangyari na eh. Wala na tayong magagawa. Dismayadong napailing ang kuya. Baka forever na tayong hindi kausapin nun. Napabuntong hininga muna si Ramon bago muling nagsalita at may tinanong sa dalawang nakababatang kapatid. Anong gagawin natin? Nagkaroon ng dalawang guhit sa pagitan ng magkabilang kilay ang dalaga. Bakit ka magtatanong sa akin? Ikaw ang panganay. Ikaw ang dapat na magdesisyon kung anong kailangan natin na gawin. Hinihingi ko nga yung opinyon yung dalawa eh. E di kung ano mapagkasunduan, yun ang gagawin natin. Para makabati natin si Papa uli. Napanguso pa si Ramon. Saka patandaan na rin kayong dalawa. Hindi naman lahat ako magdidesisyon. Mas matatalino pa nga kayong dalawa kaysa sa akin eh. Malalim naman ang iniisip ni Beho. Nag-isip ito ng matinong ideya kung papaano susuyuin ang kanilang amang maramdamin. Kuya, kung regaluhan mo kaya ng bagong kalabaw. Napalitan ang ekspresyon ng mukha ng kuya't napangiwi sa suwestyon ng sumunod sa kanya. Aanin niya ang kalabaw. Malamang gagamitin sa pagsasaka.
Mahinang binatukan ni Ramon si Beho. Uy, aray ko ah. Hinimas ng binata ang nasaktan nitong likod ng ulo. OA mo tapik lang yun eh. Saad ni Ramon. Kita naman sa ekspresyon ng mukha ni Beho ang pagrereklamo. Kahit na, masakit pa rin yun. Kasi naman ikaw eh. Hindi na nga natin pagtatrabahuin si Papa tapos riregaluhan pa natin ng bagong kalabaw. Ano yun? Palalalain mo yung sakit ng tao? Hindi di ba? Di ba, yung kalabaw niyang si Bornok, ibinenta niya na malakas-lakas pa sa kumpare niya magsasaka last month. Tayo na nga nagsabi kay Papa nung nakaraang buwan na ibenta niya dun kay Ma'am Boyet yun para makapagpahinga na siya at tayo ang magtutustos sa kanya sa lahat-lahat. Tapos, pababalikin mo sa pagsasaka? Ano nga magagawa natin, kuya? Makulit si Papa eh. Gusto niya bumalik sa pagsasaka. Wag, hindi. Wag nating regaluhan ng kalabaw. Baka maging baldado na ng tuluyan si Papa. Inatake na nga ng rayuma Mga kuya, ang gagawin natin? Hindi niyo ba narinig yung sinabi niya kanina? Kaya na daw niya ang sarili niya. Babalik na daw siya sa pagsasaka bukas para buhayin ang sarili niya na siya lang mag-isa nang walang mga tulong natin. Ibig sabihin, tutubusin na ni Papa si Bornok kay Mang Boyet para bumalik sa pagsasaka. Ay nako, hindi ako makakapayag no. Baka nga sa pag-aararo pa lang niya bukas bumigay na yung katawan niya Di bigyan na lang natin ng 2 hektaryang lupain si Papa. Regalo natin. Kaya mo ba? Hindi. Ay wag na muna yun. Wala pa tayong ipon sa trabaho natin, saka na yun. Makinarya na lang kaya sa pagsasaka para hindi nakalabaw ang kawawain ni Papa. May nararamdaman din ng kalabaw Kapag makinarya, ayun, mapapadali pa ang trabaho ni Papa, di ba? Dahil sa makabagong teknolohiya na sa panahon ngayon. Suwestyon ni Beho. Iritable namang sinagot ni Ramon ng kapatid. Alam mo, Beho, wag na tayo mag-avail ng kahit na ano para sa pagsasaka ni Papa. Mas maiingganya pa yun na bumalik sa dati niyang ginagawa So ano nga ang gagawin natin? Ayaw naman niyang tumanggap ng sorry natin. Parehong napabuntong hininga si Ramon at Beho. Malalim na nag-isip ng paraan ng tatlong magkakapatid. Siguro, kailangan muna natin palamigin ng sitwasyon bago natin harapin si Papa ulit. Paano po yan, kuya? Matatagalan pa yun. Maliban sa matagal sumama ang loob niya, hindi yun makakalimot sa mga salitang binitiwan natin sa kanya. Nakatatak na yun sa utak niya. Masyado pa namang maramdamin talaga yan si Papa. Naglakad-lakad na ang tatlo't naghahanap ng malapad na mauupuan upang pag-usapan kung paano nila mahaharap ang ama. Walang magulang ang matitiis ang kanya mga anak, no? Siguro bukas ng umaga, harapin natin si Papa. Ano? Sabi ko palamigin muna natin ang sitwasyon. Baka mamaya tabuyin lang niya ulit tayo, Beho. Kuya, kesa naman pabalikin natin sa trabaho si Papa. Masama yun. Ayaw naman natin mawala si Papa, di ba? Oo naman, tama ka. Di subukan ulit natin. Bukas. Wala namang mawawala Magpakumbaba lang tayo. Sigurado ako mapapatawad din tayo ni Papa. Sa bagay. Dapat nga. Meron na mag-aalaga kay Papa ngayon Kasi pare-pareho tayong tatlong may trabaho. Walang titingin sa kanya kung anong ginagawa niya. Kung ganun, kailangan na natin mag-hire ng mag-aalaga kay Papa. Caregiver? Unahin muna nating yariin ang bahay ni Papa. Para naman yung bahay na gawa sa kawayan ni Papa maging simentado na. Ay, dami niyong plano, no? Bakit hindi mo na tayo mag-sorry kay Papa bago yung mga binabalak ninyo? Damay ka na rito kasi ikaw ang pinakamalaking sumusweldo sa ating magkakapatid. Kala mo Ha? Kuya naman, isa lang akong di hamak na production supervisor ng mga foreman, no? O diba? Ang humble pa? Malakas pero pilit namang tumawa si Beho. Ikaw nga dyan, kuya System analysis and designer. O, di ba? Sabihin mo nga ngayon sa akin, kuya, sino malaking sweldo sa ating dalawa? Mapanghamong sabi ng binata sa nakatatandang kapatid. Ay nako, kuya at Dikong. Pati ba naman din sa pagkukumparahan nyo ng trabaho, magtatalo kayo? Ito na. Pag-usapan na natin si Papa.
Nasasayang kasi ang oras oh. Mahalaga ang bawat oras ko. Nakukonsumo lang sa nonsense yung pag-uusap. Itinirik na lang ni Clarissa ang mga mata. Oo nga pala. Graveyard shift ka nga pala. Risa, sa call center agent. Risa, the call center agent. O kuya, tapos? Wala lang. Bakit? May dudugtong pa ba ako? Akala ko sasabihin mo, hindi ko pa nagagamit ang natapos kong profesyon sa pagiging guro eh. Kaya sagot ko sumasagot sa mga call concerns ng mga caller. Kaya mo kuya, makakadiskarte din ako. Hindi pa sa ngayon. Bumubuelo lang ako hanggat hindi pa lumalabas ang result ng board exam. Magiging licensed teacher din ako. Magagamit ko rin ang natapos ko. Wala naman akong sinasabi ah. Bakit ganyan ang iniisip mo? Ang dami mo na kagad nasabi. Namilok na ang mga mata ni Clarissa. Saka sinagot ang kuya niya na may kalakasan ng boses. Kasi kuya, parang yun ang gusto mong iparating eh. Ikaw wag mo akong pagtataasan ng boses ha. Baka nakakalimutan mong kuya mo ako. Parang wala kang respeto sa akin. Napasaylong na bumuntong hininga ang bunsong babae. Tapos ay tinalikuran ng kuya Ramon nito. Ay naku, bahala ka na nga. O ngayon, kayo namang dalawa nagtatalo. Nako, paano tayo matatapos niyan kung ganyan kayo? Basta, bukas ng umaga, haharap tayong tatlo kay Papa. Nakatalikod na nagtanong ang dalaga sa kuya Ramon nito. Hindi mo na ako papasok mamaya? Ay, oo nga pala. Graveyard shift ka, no? Muling itinirik ni Clarissa ang mga mata. Hinarap niya ang kuya. Sabi ko lang di ba kanina kuya? Ay naku, makakalimutin ka na. Kung ganun, huwag ka munang pumasok mamaya. At huwag ka mag-alala. Sagot ko na magiging sweldo mo para mamaya sa shift mo sa pinapasukan mong kumpanya. Alam ko naman kung gaano ka-importante sa iyo ang pera eh. Ay naku, yapang. Porkit system analysis and designer lang. Anong sabi mo? May sinasabi ka? Parang nilamukos na papel ang naging itsura ni Ramon nang marinig nitong parang may ibinubulong ang dalaga. Pumaling mula sa likuran ng ulo ni Clarissa at malawak pero peking nginitian nito ang kuya. Ha? Wala kuya. Sabi ko po, thank you. O sige, hindi na ako papasok. Kung babayaran mo naman ang araw na i-absent ko. O siya. Tumingin sa relo nitong pambisig si Beho upang alamin kung anong oras na. Mag-aalas 5 na pala. O sige na, bukas na lang Oo, maaga tayo bukas kay Papa Mga alas 5 na madaling araw. Ang aga naman masyado. Ipagising nun si Papa. Malalim ang tulog nun. Pero paano pala yan? Walang titingin kay Papa mamaya? Wala rin siya magiging hapunan. Kung ihabilin na lang natin siya kay Ninong, dun lang sa bahay na yun, no? Itinuro ni Beho ang nag-iisang bahay na sementado malapit sa bahay kubo ng kanilang ama, kung saan nakatira ang kakumpare nitong si Mamboyet. Seryoso ka ba dyan? Oo naman, bakit? May problema ba? Kung wag na lang kaya nating ihabilin kay Mamboyet. Bakit naman, Clarice? Si Burnok, baka ibalik talaga sa kanya. Si Mamboyet pa naman madaling kausap. Susunod agad yun kay Papa. Kinamot ni Ramon ang kanyang ulo sa kakaisip kung anong pwedeng gawin. Ipatingin na lang natin kay Mamboyet si Papa habang wala tayo. Para bibigyan-bigyan pa ni Mamboyet ng pagkain. Bigyan na lang natin siya ng pambili. Ha? Nakakaya naman. Bagyang kumunot ang noon ni Ramon. Bunso, huwag tayong mahiya para rin kay Papa tong ginagawa natin. Kasi abalain pa natin yung tao. Ninong ko naman yun Mabait yun. Naalala ko na binigyan niya ako ng aginaldong 500 piso nung Pasko. Nung bata pa ako Galanting ninong ba naman siya sa mga nagiging inaanak niya? O di ba, Clarice? Sabi ko sa iyo Kay di ko muna nang galing mabait si Mamboyet. Kumalukip-kip ang bunsong babae at napakamot sa batok. Wala itong tutol kapag ang dalawang nakatatandang kapatid na nito na lalaki ang magdidesisyon. Ay naku, bahala nga kayo. Ipagdasal na lang natin na huwag maibigay ni Mamboyet si Burnok kay Papa. Kung hindi, baka magtrabaho talaga yun.
Makulit pa naman yun. Taas-taas ng pride. Kinatok ng tatlong magkakapatid ang bahay ni Mamboyet na kakumpare ni Mang Gascon. Pinagbuksan agad sila ng may edad na lalaking hindi nalalayo sa edad ng kanilang ama. Magiliw na bumungad sa kanila ang Ginoo. Suot sa ulo ang sombrerong abaka. Nagmano si Beho sa kanyang ninong. Oh, napadaan kayo. Kawaan kayo ng Diyos, Beho. Ay, magandang gabi po, Ninong. Gabi na. Bakit pala kayo naparito? Anong may tutulong ko sa mga anak ng kakumpare ko? Tiningnan niya ang dalawang binata at bunsong dalaga. Mamboyet, si Papa po kasi walang kasama ngayon. Eh, bakit naman? Ganito po kasi yan, Mamboyet. Ikinuwento ng magkakapatid ang tungkol sa pagsasagutan nila. Matamang nakikinig si Mamboyet. Tumatango na lamang ito na naiintindihan ang bawat hinaing ng tatlo. Yung kumpare ko talaga na yon, masyado matampohin. Parang yun lang eh. Hindi lang kayo nagpahalik eh, sumama na kagad ang loob. Pwede po bang kausapin niyo po siya? Bagyang natawa si Mamboyet. Nako, kabisado ko yung kakumpare ko na yon. Hindi yung basta-basta makakausap ng ganon. Mapagmataas yun. Tanda ko nga eh, nung nag-aaral kami, lakas magtampo nun. Ni isang beses hindi ko yun binati sa birthday niya. Nakapagbitaw siya ng banta sa akin. Hindi na daw niya ako papansinin. Ayun, 1, 2, 3 taon. Hindi nga niya ako pinansin. Tiniis niya ako. Noon na nga lang kami nagpansinan eh nung nagkaanak siya. Kinuha niya akong ninong sa'yo, Beho. Naaba, kasi gustong-gusto kong magkaanak. Baw kasi ako eh. Isa pa, lahat ng nagiging nobya ko, inihiwalay na ko dahil nga sa ganoong kondisyon ko. Bandang huli, eto ko. Bandang binata. Mahabang pahayag ng may edad na lalaki sa tatlo. Dahil mga anak naman kayo, madali lang mawawala yung sama ng loob ng ama ninyo sa inyo. Palipasin nyo lang na muna kahit 1 o 2 linggo. Kaya bilhin nyo sa akin kung anong kailangan ng maiabot ko sa inyong ama. Nagkangitian nagkatinginan ang magkakapatid. At isa pa pala, Beho. Huwag na ninong ha. Kayong dalawa, Ramon at Clarissa. Huwag na ding Mang Boyet ang itawag nyo sa akin. Tatay Boyet na lang. Parang mga anak ko na din ang turing ko sa inyo eh. Ayos ba yan? Walang atubiling sumagot ang tatlo. Wala pong problema, Ninong. Tatay Boyet. Opo, Tatay Boyet. Total eh, kumpare naman kayo ni Papa. Saka ang bait niyo sa amin, Tatay Boyet. Tumanda na nga lang ako eh. Wala pa akong naging anak. Pangarap ko talagang magkaanak kaso hindi nabiyayaan. Mainap na nga lang eh. Ibinigay na sa akin ni kumpare ang kalabaw ninyo kahit papano. Di ako nalulungkot. Napabusangot na lamang ang tatlo. Ramdam na magkakapatid na napakalungkot ng buhay ni Mamboyet. Lahat kasi ng babae nakakatagpo nito nang iiwan kapag nalaman na may diferensyang hindi makabuo ang lalaki. Speak na akong magkaanak. O, wag na po kayong umiyak, Mamboy. Tatay Boyet. Di bale, habang may tampo pa sa amin si Papa, kami munang magiging anak ninyo. Talaga? Magiging anak ko na kayo? Payag kayo? Napasinghot ng uhog si Mamboyet. Umaliwalas at bahagyang naunat ang kulubot nitong mukha. Oo naman po, Tatay Boyet. Hindi ka na po iba sa amin eh. Tayo lang din po magkakapitbahay dito sa liblib na probinsya. Tatay, kahit anong kailangan nyo, ibibigay po namin sa inyo hanggat kaya po namin. Napakabait nyo naman mga bata kayo. Oh, ayan. 4 na kaming anak mo, kasama si Bornok. Mataginting na natawa ang tatlong magkakapatid. Halos mabakbak naman ang pustiso ni Mamboyet sa tuwa. Kaagad din naman ito yung naagapan. Uy, mumuntot nang matanggal ang postiso ko. Kayo talaga mga bata kayo, mga anak. Alam niyo ba si Bornok? Napapansin ko tumatamlay siya. Parang nangungulila siya sa kay kumparing Gascon. May magagawa ba kayo para mapalapit sa akin ang kalabaw na yun? Palagi niyo lang pong gamitin sa bukirin. Tapos gusto po ni Bornok, inihimas-himas siya sa ulo. Nanunuwag kasi not eh.
kapag ginagawa ko yon? Tinapik ni Ramon ang kaliwang balikat ni Mamboyet bilang pagpapagaan ng kalooban. Di bale, Tatay Boyet, kapag nag-day off po kaming tatlo, tutulungan ka po namin paamuin si Burnok. Di po namin nakikita ang ginagamit niya sa palayan eh. Opo, walang Tatay Boyet na dumadaan sa pilapil eh. Ay, gaya na lang din ng ama ninyo. Pagsasaka ang libangan at pinagkakakitaan ko. Pero ngayon sa koprahan muna ako. Pare-parehong nabahag ang tatlo ng nakahukot na si Mamboyet. Naisip nila na baka bumigay na din ang katawan nito kapag pinilit magtrabaho. Kuba na po kayo, Tatay Boyet. Bakit di ka na lang po kayo magpahinga? Hindi pwede, Ramon, anak. Hindi ako mabubuhay kapag hindi ako magtatrabaho. Naupo sa dikahoy na silya si Mamboyet. Mas nadoble ang awa ng magkakapatid sa ikinuwento nito sa kanila. Mag-isa na nga lang ito sa buhay. Ayon din dito, wala ng kamag-anak ang nalalapitan. Pabigat lang daw ito sa ibang mahal sa buhay. May kanya-kanya na ding pamilya ang mga ito. Tila ba natunaw ang puso nilang kinabayan nito at walang atubiling niyakap ang Ginoo. Pampagaan ng loob. Huwag ka na pa magtrabaho, Tatay Boyet. Dito na lang po kayo sa bahay ninyo, magpahinga, magpalakas. Kami na ang bahala sa mga kakailanganin ninyo. Naiiyak sa galak si Mamboyet sa narinig. Ito talaga ba? Maraming salamat talaga sa inyo, anak. Paano si Burnok? Salit-salitang nagsalita ang magkakapatid. Yun nga lang po ang nakakalungkot, Tay. Kailangan natin siyang ibenta sa ibang magsasaka. Hindi rin naman magagamit ni Papa namin si Burnok kasi napapansin namin na hindi na rin niya kaya magtrabaho eh. Masyado lang po yung mapilit dahil sa pagiging ma-pride niya. Mataas po yun eh. Di daw po niya kailangan ng tulong namin. Alam ko naman mga anak, ganun talaga yon. Pagpasensyahan nyo na lang. Ang gawin niyo na lang po, yung ibibigay po namin pera sa inyo, pambili niyo po ng mauulam. Kayo na po bang magluluto? Inalis ni Mamboyet ang sombrerong abaka nito sa ulo. Napakamot pa ito sa ulo. Tumango ang may edad na lalaki gayong pilit ang itsura. Kaya ko pa naman Kung hindi niyo po kaya, kami na lang po magluluto kay Papa pero di po namin yun madadala sa kanya eh. Di po niya yun tatanggapin hanggat may sama ng loob yun sa amin. Pwede pong makisuyo na ikaw na lang po magdala sa kumpare ninyo, Tay? Napipilitang napangiti si Mamboyet. Ay, oo naman, kaya ko naman yan. Kayo po kasi ang malapit sa aming ama eh. Pakibantayan na lang din po kung maaari. Baka magpumilit eh. Walang problema. Nakakaya nga sa inyo Hindi po, kami nga po naiya. May nararamdaman na nga po kayo pero inihabilin pa po namin sa inyo si Papa. Huwag po kayo mag-alala. Sa Biyernes, wala po akong pasok. Lakas loob na po kaming pupunta kay Papa. Wag muna. Pinutol ni Mamboyet ang susunod na sasabihin nito. Ho? Bakit to? Balak po sana namin bukas eh. Kasasabi ko nga ng mga anak hindi pa naalis ang tampo niya yun sa inyo. Ako magsasabi sa inyo kung kailan. Kasi mas kabisado ko yan si Gascon kesa sa inyong mga anak niya. Matagal ang pinagsamahan namin yan pare ko yan Panggigiit nito sa tatlo. Ako magsasabi sa inyo kung kailan nyo haharapin ang inyong ama. Aliwanag pa. Hindi siguradong napaoo ang magkakapatid. Di kalaunan, nag-usap ang tatlo. May tiwala din naman sila kay Mamboyet, kaya hindi sila mag-aalala sa papa nila kung anong mangyayari. Nagpaalam na ang tatlo sa ikalawa nilang itinuturing na ama na si Mamboyet. Babalik na lang sila bukas ng umaga para mag-iwan ng pera at mga pagkain. Gaya ng sinabi ng tatlo, bumalik sila sa bahay ni Mamboyet. Nagabining si Ramon sa may edad na lalaki na yung lunchbox na naglalaman ng paboritong ulam ng kanilang amang si Mang Gascon ay ilagay sa mangkok at ibigay sa kukumpare nito. Para hindi halatang inihanda talaga ng mga ito. Nag-abot din ng 2,000 si Beho sa Ginoo, panggastos sa buong araw nila. Kaparte din noon ang ama nilang nasa kabilang bahay na yari sa kawayan.
Subalit sa lahat ng mga inihabilin ng magkakapatid kay Mamboyet, ni isa doon ay hindi nito ginawa. Walang ibinigay ang Ginoo sa kumpare nito. Bagkus ito ang nakinabang sa lahat-lahat ng yon. Habang umuusad ang araw, mas napapalapit na ang loob ng tatlong magkakapatid kay Mamboyet. Nagsisinungaling na lang si Mamboyet na kunwari sinusunod nito ang mga habilin. Lingid sa kaalaman ng magkakapatid, ginagawa yon ng may edad na lalaki upang tuluyang maangkina ang loob ng mga anak ng kumpare nitong si Mang Gascon. 3 araw nang hindi dumadalaw sa bahay ni Mang Gascon ang 3 niyang mga anak. Mas lalo tuloy sumasama ang loob ng may edad na lalaki na tinitiis siya ng 3. Pakiramdam niya, baliwala na lang siya sa mga ito. Mag-isang kumikilos para lang makaraos sa bawat araw-araw na wala ang kanyang mga anak na tutulong sana sa kanya. At talagang tinutuon ng 3 yun ang sinabi ko Nagawa nila akong tiisin dito sa loob ng 3 araw. Nananakit na ang mga kalamnan ko. Di pa ako nakakainom ng gamot ko. Aray, sakit pa ng tuhod ko. Hirap na itinayo ni Mang Gascon ng kanyang sarili. Kinuha ang kanyang tungkod sa sulok. Mabagal na umusad patungo sa kusina. Kumakalam na ang kanyang tiyan sa gutom. Kailangan na niyang magsaing. Mga wala silang utang na loob sa akin. Aray ko, hindi ba sila naawa sa kanilang ama? Kung paano ko sila itinaguyod nung maliliit sila hanggang paglaki nila? Ganun ba ang igaganti nila sa akin? Mangiyak-iyak siya sa sobrang sama ng loob. Napasalampak na lamang siya sa sahig na lumapit sa Tupperware na naglalaman ng bigas at nagtakal sa kaldero. Gadangkal na lamang yon kung susukatin. Ayos na siguro ganito. Malamnan lang ng kahit konti ang tiyan ko. Itinukod niyang muli ang tungkod para maitayo ang kanyang sarili. Munti ka nang bumigay ang kanyang tungkod kung hindi lang siya kaagad nakaangkla sa ibabaw ng lamesa na pang-alalay. Sumisirko na ang paningin niya sa pagkahilo. Siguro dahil 3 araw na ding hindi nakakainom ng gamot, kaya mas lalong lumalala ang kanyang karamdaman. Marahan niyang isinalang ang kaldero sa kalan na may katamtamang apoy. Kakarampot na lamang ang bigas na maaring saingin upang maging kanin. May pera pa naman siya sa kanyang bulsa pambili ng bigas. Bigay sa kanya ng kanyang panganay na si Ramon. Balak niya sanang ibili yon, subalit mas pinairal ng lalaki ang kanyang ego. Gagawa na lang daw siya ng paraan para mabuhay nang wala ang mga ito. Sorry lang ang gusto ko marinig sa kanila pero parang wala na yatang pakialam sa akin ang 3 yun Talagang pinabayaan na nila ako. Panaka-naka na humihikbi si Mang Gascon sa puntong yon habang inihintay na kumulo ang sinaing. Sa kanyang madramang tagpong yon, may narinig siya na tunog ng bubuyog sa puno ng kanyang tenga. Iritable na lumingon ang matanda. Sa lubungang kilay niyang natagpuan ang 3 langaw na nakatakas sa kanyang bote. Oh, bakit kayo umalis sa tahanan nyo? Wala pa akong babarangin. Mga anak ko sana kaso iniintay ko pa ng 1 linggo silang hindi nila ako kikubuin. Tsaka ko itutuloy na barangin sila isa-isa. Matagal nang may alam sa pambabarang si Mang Gascon. Walang nakakaalam sa sikreto nitong matinding karunungan sa pangkukulam. Maliban sa asawa nito kaya siya iniwan. Bukod kasi sa ugali niyang mapagmataas, dahil na rin sa mga weirdong alaga nito na nakakibat na sa buo niyang pagkatao. Panoon pa ng binata ito nung tinuruan siya ng yumao niyang lola pa sa tuhod. Maski ang kanyang 3 anak ay inilihim niya sa mga ito na kaya niyang mambarang. Tawagin ang mga alaga nitong insekto ng patago. Ayaw niyang malaman ng mga anak na ang kanilang ama ay may alam na itim na mahikang kayang makapaminsala ng ibang tao. Kilala lang si Mang Gascon ng 3 anak bilang amang may pagkamatampuhin ngunit uliran lamang sa paningin ng mga anak. Umaikot sa napapanot na ulo ng lalaki ang mga alaga nitong insekto. Para bang may ibig sabihin ito sa kanya na hindi matukoy kung ano. Subalit nakakaintindi siya ng sagitsit ng mga ito.
sa pamamagitan ng kanyang pagbulong. Ano kamo ninyo? Nakita nyo kamo mga anak ko? Lumipad ang 3 langaw palapit sa butas ng kanyang tenga. Mas inintindi pa ng lalaki ang mga sagitsit nito. Ano? Nasa bahay sila ng kumpare ko. Imposible nandun ang mga anak ko. Pupunta pa nga sana ako sa bahay ni kumpare Boyet para bawiin ng burno ko para makabalik na ako sa pagsasaka eh. Kaso may nararamdaman na itong tuhod ko. Hinihintay ko na nga lang na magkusang pumunta dito si kumpare para makausap. Pero wala pala. Hindi pa nakakadaan dito eh. Hindi yun magagawa sa akin ng mga anak ko. May kanya-kanyang trabaho mga yon. Pinakinggan niya pang maigi ang sumunod na sagitsit ng mga alaga nitong peste. Pinagdiinan talaga ng mga langaw na nasilayan nila ang kanyang mga anak sa tahanan ng kanyang kumpare. Mas lalong nag-agresibo ang mga langaw na umatake sa kanya nang hindi niya ito magawang paniwalaan. Oo na. Naniniwala na ako sa inyo. At pa, tigilan nyo na yan. Binugaw niya ang mga pasaway na langaw na makulit na umaatake sa kanyang muka. Ganito na lang. Aking munting alaga. Hindi ko kayo pababalikin sa mga bote ninyo. Pero balitaan nyo ako ha. Kung bakit nandun ang mga anak ko sa bahay ni kumpare. Magmanman kayo maigi. Balik kayo kagad sa akin, maliwanag. Tumigil na ang mga malilikot na langaw. Lumipad na palayo ang mga peste. Mabilis na dumiretso sa bahay ni Mamboyet. Mas nadagdagan lamang ang sama ng loob ni Mang Gascon sa ibinalita sa kanya ng kanyang mga pesteng alaga. Bakit mga anak ko? Anong ginagawa niyo dyan sa bahay ng kumpare ko? Talaga bang ipagpapalit niyo pa ako sa kumpare ko? Kagat ang labing tulala sa nakabukang pinto na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at pawid. Napabalikwas siya ng lingon nang maamoy ang nasusunog niyang nilutong sinaing. Tarantang pinatay niya ang kalan. Napaso pa siya at bumagsak sa sahig. Halos maiyak-iyak siya nang naunang bumagsak ang kanyang puwitan. Malakas siyang napamura. Namayani sa buong bahay niyang yari sa kawayan at pawid ang kanyang sigaw. Paulit-ulit. Maibsan lang ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Walang iya kayo. Wala kayong utang na loob. Dapat iniwan ko na rin kayo nang malilit kayo kung pababayaan nyo lang ako ng ganito. Wala kayo talagang kwentang mga anak. Kahit mangiyak-ngiyak, pinilit ni Mang Gascon na maupo na sa silya. Sinalat niya ang paa. Hinilot-hilot at nagsambit ng mga katagang alam niya. Mawala lang ang kirot na kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, napahinga siya ng maluwag ng maawat ang pananakit ng kanyang puwet at hita. Gumana ang kakarampot niyang kaalaman sa bulong kahit panandalian lang. Sa kabila nun, mas dumagdagang sakit na nararamdaman niya. Tago sa puso nang bumalik ang mga alaga niyang peste at balitaan siyang nasa pangangalaga na nga ng kumpare niya ang 3 niyang anak. Sinasabi ko na nga ba ipagpapalit niyo ako sa taong yon? Mula sa sama ng loob, namuo ang galit na yun sa kanyang puso. Nagtubig ang pares ng kanyang mga mata. Nagngingit-ngit si Mang Gascon. Bumulong siya sa hangin. Sabay-sabay na malakas na pumutok ang mga bote sa pagtawag niya sa kanyang mga pesteng alaga. Sandamakmak na lumilipad na mga insekto ang tinawagan niya at may iniutos upang magsilbing babala kay Mang Boyet. Tingnan ko lang kung anong magiging reaksyon niyo matapos kayong atakihin ng mga alaga ko. Nag-alab ang mga mata ni Mang Gascon sa galit. Kasabay noon ang paglusob ng iba't ibang uri ng insekto sa bahay ni Mang Boyet. Samantala, kasalukuyang nagsasalo ng hapunan si Mang Boyet at sina Ramon, Beho at Clarissa sa iisang hapagkainan. Samot-saring nakahanda ang nasa lamesa. Kabayaran daw yun ng may edad na lalaki dahil na rin sa pagtulong niya sa 3 mga anak at kabutihan niya para sa ama ng mga ito. Tatay Boyet, salamat po ah. Tinulungan niyo po kami para kay Papa. Walang ano man yan. Maliit na bagay.
Basta kapag may kailangan pa kayo na may papadala ko kay kumpare, gamot man yan na pera, dadalhin ko yan sa kanya. Taasa kayo. Hindi alam ng tatlo na itinatapon lang pala niya sa basurahan ng gamot ng kanyang kumpare at yung pera ginagastos niya para sa sariling pangangailangan. Nilalantakan din niya agad-agad ang pagkain na dapat sana ay para kay Mang Gascon. Ayaw niyang magkabati ang tatlo sa ama ng mga ito na kanyang kumpare. Kapag nagkataon, may iwan na naman siyang mag-isa. Hindi na niya muling makakasama ang tatlo. Ang sarap talaga nito. Paborito ko ang kilawin eh. Maraming salamat mga anak ha, sa mga pasalubong nyo. Nga po pala, Tay Boyet. Kumusta nga po pala si Papa? Pwede na po ba namin siya makausap? Ay huwag! Kagad na tumutol si Mang Boyet. May tumalsik pang kanin mula sa loob ng bibig nito. Sabay-sabay na tumingin ang tatlo sa kanya na may hindi maipintang ekspresyon sa muka. Ang ibig ko sabihin eh, huwag muna. Hindi pa nahuhupa panigurado ang galit nun sa inyo eh. Sumubo muli ng nakakamay na sarap ang matanda. Sinawsaw pa niya sa patisang kanin sa kanyang kamay bago ipasok sa bibig. Ganun po ba? Kailan po kaya namin siya makakausap? Ako lang magsasabi kung kailan. Mainit pa yun sa ngayon. Ganun po ba? Grabe na talaga kung magtampo si Papa. Hanggang kailan ba niya kami matitiis na mga anak niya? Kung ayaw na sa inyo ni Gascon, ay pwede na lang kayo dito. Ituring niyo akong ama. Malungkot na sumulyap si Ramon sa kanya bago ibaling muli sa pagkain. Ama pa din po namin siya kahit papaano, Tatay Boyet. Kailangan nandun kami sa tabi niya. Lalo na may karamdaman siya ngayon. Rinyo naman ako, hindi ba? Hindi ako matampuhin, hindi kagaya ng ama niyo. Sinubukan niyang paikutin ang utak ng tatlo para may baling sa kanya ang atensyon ng mga ito. Kumain na nga lang po tayo, Tatay Boyet. Saka na lang natin isipin si Papa. Ubusin na natin to. Ako na po maghuhugas ng mga pinggan. Matapos makapaghapunan at magkusang maghugas sa mga pinagkainan si Beho, nagpaalam na ang tatlong magkakapatid sa matanda. Napangiti si Mang Boyet nang maiwan siyang mag-isa doon. Pumasok siya sa isang silid. May itinali siyang itim na bandana sa kanyang noo. Nagturos din siya ng tatlong itim na kandila. Dumukot ng maliit na manika sa bulsa, pati karayom. Naisip niyang kulamin ng ama ng tatlong magkakapatid. Bala kasi niya na oras na mamatay ang kumpare niyang si Mang Gascon, siya na ang ituturing na talagang ama ng magkakapatid. Asensada lang tayo, kumpare. Uunti-untiin kita hanggang sa malagutan ka na ng hininga. Kapag wala ka na, akin na ang mga anak mo. Ako na ang papalit sa pwesto mo bilang padre di pamilya sa kanila. Tumawa si Mang Boyet habang tinutusok ng dahan-dahan ang hita ng pulang manika. Nakarinig siya ng malakas na palaw sa kabilang panig. Epektibo ang paggamit niya ng itim na karunungan. Hindi pa nakontento ang Ginoo sa paan ng manika naman niya ito pinunterya. Tama na muna ito. Bukas na ulit. Tsatsan naman. Isa-isa niyang hinipa ng tatlong itim na kandila. Itinago niya sa bulsa ng salawalang laruan at karayom. Masarap sana ang tulog niya na makarinig ng maingay na tunog sa kanyang tenga. Bumalikwas ng bangon si Mang Boyet. Binugaw niya ang langaw para itaboy. Pagbukas ng bintana, ang pes na yon ang nagkusang lumabas at lumayo. Nagpausok na lang siya ng insenso, kontra sa mga umaaligid na langaw na istorbo sa kanyang mahimbing na pagtulog. Maaga palang kinabukasan, kaagad siyang napamulat nang makarinig ng sigaw ng babae. Kinatok agad siya ng tatlong magkakapatid. Parang may hindi kaaya-ayang natagpuan ng dalawang binata at dalaga sa labas. Diyos ko! Si Burnok! Paglabas ni Mang Boyet, natutop niya ang bibig ng madatnang patay na ang alaga niyang kalabaw na ginagamit sa kanyang pagsasakang si Burnok.
Butas na butas ang tiyan nito. Wala ng lamang loob. Ang dalawang mata nito ay wala na ring eyeball. Pinagpiestahan ng kawawang bangkay ng kalabaw na mga bubuyog at langaw na nagsasalit-salitang pumasok sa katawan ng hayop. Tatay Boyet, wala po ba kayo napansin kagabi? Wala. Hindi ko alam bakit ang daming mga bubuyog at langaw kay Bornok. Ha? Natigilan si Mang Boyet sa pagsasalita nang may biglang naisip. Hindi kaya Ano po yun, Tatay Boyet? binarang? Ano po? Binarang? Mahinang tumango ang Ginoo. Oo. Mga ganito kasing ginagamit ay insekto. Pampabarang ang tawag doon. Mas malakas kumpara sa pangkaraniwang kulam. Matutukoy ba natin, Tatay Boyet, kung sino ang bumarang kay Bornok? Grabe naman po ang gumawa niya sa kanya. Hindi ko alam. Mahirap din itong kalabanin. Paano po yan? Kawawa naman po si Bornok. Iilibing na lang natin dito. Pwede niyo ba akong tulungang ibaon nito sa lupa? Napangiwi ang tatlo. Pilit na sumang-ayon na lamang sila. Lalapit na sana ang apat sa bangkay ng kalabaw nang mabulabog ang mga bubuyog at langaw na patuloy na pumapapak sa katawan ng kalabaw. Tumili ng malakas si Clarissa. Hindi naman inaasahan ng tatlong lalaki na aatake ang mga insekto sa kanila. Kagyat silang pinapasok ni Mang Boyet sa bahay. Sakit ng kagat ng mga pupuyog na yun. Taray, nadali ako dito sa pisngi ko. Nagpausok si Mang Boyet ng 5 pirasong rolyo ng insekto. Nang sa gayon, hindi sila pasukin ng mga mapanganib na pesteng kumitil sa buhay ni Bornok. Saan ba nang galing ang mga pupuyog na yun? Wala namang pulot-pukyutan sa probinsya nating to ah. Takang tanong ni Beho habang iniinda ang mga kagat ng bubuyog na namumula ng tumutubo sa balat nito. Wala akong ideya kung saan nanggagaling ang mga insekto na yon. Ang alam ko lang mambabarang ang gumawa doon. Bakit pinuntirya si Bornok? Hindi kaya, Tay Boyet? May galit sa iyo yung mambabarang na yon? Ipinagkibit balikat na matanda ang sapantahan ni Clarissa. Hindi ko alam talaga. Wala naman akong kakilala masyado dito maliban sa... Nanlaki ang paris ng mga mata ni Mang Boyet sa inisip. Nakatingin na naman ang magkakapatid nang malaman kung sino ang tinutukoy niya. Huwag mong sabihin, Tatay Boyet, si Papa? Si Papa ang bumarang kay Bornok? Imposible po yan, Tay Boyet. Hindi magagawa ni Papa yun sa inyo. Isa pa, dapat alam namin ng babarang siya. Makailang beses pang umiling si Beho. Saka, napamahal na kay Papa si Bornok bago niya yun ibinigay sa inyo, no? Patampuin lang yun pero hindi yun nananakit ng ibang tao, lalo na ng mga inosenteng hayop. Napatanga si Mang Boyet. Hindi niya din matukoy kung ang kakumpare nga niya ang bumarang sa ibinigay nitong kalabaw. Di bali na lang. Huwag na lang nating isipin yan. Maigi pa pagalingin muna natin yung mga pantal ninyo. Dapat malagyan niya ng mga gamot pampahid sa balat. Yung butika, medyo may kalayuan nga lang dito. Sige po, ako na pong bibili. Magtataklob na lang po ako ng kulambo kapag lalabas. Alam ko po yun, kabisado ko po naman ang butikang yon. Pinagaling na magkakapatid ang pantal na kinagat ng mga pesteng bubuyog. Epektibo naman ang pampapahid na nabili niya sa butika. Agad din niyong natuyo. Hinapiling muli sa matanda ang 2,000 piso. Ang 1,000 ay paghahatian nila ng kanyang kumpare. Dagdag pa doon ang mga tabletang iinumin ni Mang Gascon at mga pagkain kakanin ng ama ng tatlo. Pag-alis ng tatlo upang magtrabaho, sa kanya tinaong binalot ang mga tableta sa plastik, isinilid niya rin yon sa kulay itim na plastic garbage. Bago niya idiniretso sa truck na kumukuha ng basura. Nilantakan niya rin ang laman ng lunchbox na kakainin sana ni Mang Gascon. Pagkaubos, sa kanya yun hinugasan. Ibinulsan niya rin ang 2,000 piso. Akin na to. Bala ka dyan, pare. Pinapairal mo kasi ang pride mo Ngayon, kung ano yung dapat sa'yo, akin na. Sa huli, magiging akin na din ang mga anak mo.
Lumawak ang pagkakangiti ni Mamboyet. Itutuloy ko na ang pagpapahirap sa iyo, pare. Papatawad mo sa anak ko sa kabilang buhay. Pumasok siya sa sikretong silid kung saan niya isinasagawa ang mapanganib na ritual. Tulad kagabi, nagsindi siya ng 3 itim na kandila sa ibabaw ng lamesang may itim na santo sa likuran nun. Maigpit niyang itinali ang itim na bandana sa kanyang noo. Dinukot ang maliit na itim na manika at karayom. Ngayon, sa tiyan na kita pupunteryahin. Tingnan lang natin kung hindi ka mamilipit sa sakit. Tangka na sanang itutusok ni Mamboyet ang karayom sa tiyan ng laruan nang may nang istorbo sa kanyang konsentrasyon. Hindi. Bakit kayo nakapasok dito? 3 insensyo na ang pinauusukan ko Nilanghap niya ang paligid. Wala na siyang naaamoy na usok na hindi makakapasok sa loob ng kanyang bahay. Shoo! Labas! Ano ba? Di kalaunan, nagsumiksik na ang sandamukal na bubuyog sa nakasaradong bintana at pinto sa mga siwang nito. Dinumog na siya ng sandamakmak na mga insekto. Ano ba? Ines! Umalis kayo! Patuloy siyang pinapapak ng mga peste sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pumapasok na nga sa kung saan pwedeng malusutan ng mga bubuyog sa loob ng katawan ng matanda. Nakaisip ng paraan si Mamboyet. Hinagilap niya ang isang bote na naglalaman ng gas. Dahil sa wala na siyang pagpipilian, inubos niya yon lahat sa kanyang katawan. Walang atubiling ibinuhos niya yon sa kanyang sarili, saka yon sinilaban. Mabilis na sumiklab ang apoy sa katawan ng matanda habang naguhumiyaw sa sakit. Tumakbong palabas si Mamboyet diretso sa putikan. Nagpagulong-gulong siya doon hanggang sa maapula ang apoy. Naglahong parang bula ang mga insektong dumudumog sa kanya. Lapnos ang balat ng Ginoo sa hita at braso. Kamunti ka na ding lumobo ang mukha ng matanda. Hindi lang siya mabilis pang kumilos ay baka tuluyan na siyang natusta. Habang naglilinis ng sarili sa banyo, nakarinig siya ng pamilyar na boses. Kaibigan, kumusta? Akala ko sa impyerno na kagad ang bagsak mo Akalain mo yon? Sinilaban mo ba naman ang sarili mo? Talino mo talaga, kumpare, ano? Napamura si Mamboyet nang mabosesan ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Tumilip ka! Tama ka! Ikaw ang mababarang! Masayop ka! Akala mo ba hindi ko alam na kinukulam mo ako? Kaya sobrang sakit ang nararamdaman ko? Ikaw ang ugat ng paghihirap ko! Kahit ngumingiwi sa sakit sa lapnos ng balat, hindi maiwasang hindi maibulanghit ni Mang Boyet ang pagtawa. Ado ka pala Kaibigan ba talaga kita? Kumurahin mo ako wagas Hipokrito! Kakaingit ka kasi. Buti ka nga may mga anak kang sumusuporta sa iyo. Ako wala, kahit na isa. Namayani ang katahimikan sa isinuwalat niyang saloobin ni Mang Gascon. Natameme ang kaninang umaalingaw-ngaw sa pandinig na boses ng kanyang kumpare. Naisip ko kung makuha ko ang mga anak mo, sasaya kaya ako sa buhay? Nalasong ka na ng inggit, kumpare. Alisin mo yan sa sarili mo. Hindi maganda yan. Kumpare, kung alisin mo kaya ang pagiging ma-pride mo para di mawala sa iyo ang anak mo. Tapos agawin mo sa akin. Hindi ako papayag. Hindi ko hayaang lasunin mo ang pag-iisip ng mga anak ko. Napailing si Mamboyet at muling lumakas na tumawa. Napailing si Mamboyet at muling malakas na tumawa. Boss, pabaragin mo ako. Gusto mo bang siraan kita lalo sa mga anak para layuan ka? Narinig niyang bumuntong hininga ang nasa kabilang panig. Lumitaw ang bako-bakong ngipin ni Mamboyet nang hindi alam ni Mang Gascon ang susunod na sasabihin. Batid niya kasing hindi mananalo ang karunungang itim na nalalaman niya sa pambabarang ng kumpare niyang nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Ikaw din, mamili ka. Babaragin mo ako o mawawala sa iyo ng tuluyan ng mga anak mo? Nakakaawa ka, kumpare. Man, mag-isa ka na ngayon sa buhay, tapos may inggit ka pa sa katawan. Hindi lang yon, nang iipit ka pa ng kapwa mo.
Sige nga, sabi mo sa akin, sino mas masahol ang pag-uugali sa ating dalawa? Nagpantig ang magkabilang tenga ni Mamboyet. Sa galit na umiiral sa kanyang ulo, dinukot niya ang manika nito sa bulsa na nasa ilalim naman ng kanyang itim na kapangyarihan. Mabilis niyang pinagsasaksak ng sunod-sunod gamit ang nahagip niyang kutsilyo sa maliit na laruan. Etong bagay sa'yo! Sunod-sunod niyang narinig ang pag-igik ni Mang Gascon. Bumubuga na ito ng sariwang dugo. Bumipikas naman siya ng itim na latin. Patuloy na naghihirap sa kabilang panig ang kalaban nito. Hindi na nakuhang gumanti ang kabila. Mapuputulan na ito ng hininga anumang sandali. Ngunit nakarinig naman mapanglabang orasyon si Mamboyet. Nangatog ang kanyang buong kalamnan. Hindi na niya maigalaw ang kanyang kamay. Tila ba may naipit na ugat sa kanyang kamay na hindi maituloy ang pagsaksak sa naturang manikang tangan-tangan niya. Anong ginawa mo sa akin? Nabitiwan niya ang itim na pambabaing laruan. Basang-basa na ng dugo ang kanyang damit. Bumuga siya ng malapot na itim na likido. Kasunod noon ang kanyang malakas na pagbagsak. Akala mo ba mautakan mo ako? Bago mo pa magawa sa akin yan, nagtanim na ako ng alaga kong insekto sa manika mo. Kung sakaling saksakin mo ulit ang instrumento ang panlaban mo sa akin, mararamdaman mo ang lahat ng gagawin mo sa manikang yan. Imbis na sa akin, ipinasa ko ang sumpa mo sa manika mo. Para sa'yo! Kumugong sa puno ng tenga niya ang mga katagang yon habang naghihingalo. Tinapunan niya ng tingin ang itim niyang manika. May patay na langaw na nakakapit sa katawan ng maliit na laruan. Madaya ka! Magkita-kita na lang kayo ni Satanas sa impyerno. Hindi pa tayo tapos, Gascon. Bumulwak sa bibig niya ang masaganang dugo. Tuluyan ang nawala sa kanyang pandinig ang boses ni Gascon. Hinahabol na ng matanda ang kanyang paghinga. Patuloy pa din niyang pinapanatiling tumitibok ang kanyang puso. Nang pilit niyang dukutin at hawakan ng mahigpit ang itim na batong nagniningning, unti-unting tumitiklop ang mga sugat sa katawan na natamo niya sa sarili niyang kagagawan. Saglit lang niya yung hinawakan. Binitawan niya din yun nang mag-init pa lalo ang batong yon. Muling bumuka ang kanyang sugat. Naglawa ang dugo niya sa sahig. Sinubukan niyang humingi ng saklolo, subalit walang nakakarinig sa kanya. Sa pangalawa at pangatlong pagkakataon na sumigaw siya, dumating ang babaeng napasigaw ng datnan siya sa ganoong kalagayan. Boyet! Kaya sa inyo? Dinaluhan agad siya ng dalaga sa kalunos-lunos na sitwasyong naliligo na sa sariling dugo. Tinawagan ni Clarissa ang dalawang nakatatandang kapatid. Nagkataon kasing nagbago ang shift nito sa call center. Graveyard shift na. Kaya umuwi na lang ito sa bahay ni Mamboyet. May tumating na ding ambulansya na tinawagan ni Beho upang sagipin si Mamboyet na naghihingalo na. Pagpasok ni Mamboyet sa loob ng sasakyan ng ospital, bigla na lang siyang na-seizure. Kinumbulsyon. Umirik ang mga mata. Lumabas din sa bibig nito ang pulang likido, kasama mga uod at mga patay na insekto. Dahil doon, isinigawa ang CPR sa Ginoo. Patuloy siyang binobomba ng emergency rescuer. Nagkaroon ng tibok ng puso ni Mamboyet na makikita sa cardiac screening. Ngunit mahina na lamang na umaalon-alon yon. Kumapit si Clarissa sa kamay ni Mamboyet. Dumilat pa ito at nagawa pang bumulong sa dalaga bago malagutan ng hininga. Nag-histerya si Clarissa nang bumitaw sa kanya ang matanda at malakas na tumunog ang cardiac screening. Indikasyon na tumigil na ito sa pagtibok ng puso. Tanging pagagulgol na lamang ang maririnig sa loob ng ambulansyang yon habang lulan patungo sa ospital. Idiniklarang dead on arrival si Mamboyet. Halinhina naman sa kakayak ang tatlong magkakapatid sa bangkay ng matanda.
Paano yan, kuya? Paano si Mamboyet? Pinisil ni Ramon ng kaliwang balikat ng bunsong babae niyang kapatid. Ako nang bahala sa burol at pagpapalibing ni Tatay Boyet natin. Tulungan na lang tayo, kuya. Bilang pambawi na lang natin sa pagkupkup sa atin ni Tatay Boyet. Gaya ng usapan ng tatlong magkakapatid, nagtulungan silang iburol sa bahay nito ang labi ni Mamboyet. Silang tatlong magkakapatid lamang ang laman ng naturang lamay na yon. Hindi na rin kasi nila makontak ang mga kamag-anak nito. Wala na raw pakialam ang mga ito sa matanda. Gaya ng ikinuwento nito noon. Napagdesisyonan na lamang ng magkakapatid na 2 araw ang burol ni Mang Boyet at aasikasuhin na lamang ang disenteng libing malapit sa sementeryong yun sa kanilang probinsya. Tingin niyo ba, Beho, Clarice, kailangan natin sabihin kay Papa na wala na yung kaibigan niya? Oo, kuya. Kailangan malaman niya. Pero baka ipagtabuyan lang niya tayo. Hindi yan. Huwag na tayo matakot. Ilang linggo na rin ang nakalipas. Wala na rin kay Papa yon. Sigurado din naman akong nakausap na ni Tatay Boyet si Papa. Ilang pakiusap pa ba ang kailangan niya para mapatawad tayo? Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng magkakapatid, napansin nila ang kaninang iilang kulisap lamang na pumapaikot sa liwanag ng bumbilya ay mas nadagdagan pa at dumadami sa hindi malamang dahilan. Bakit ang dami namang kulisap dito? Hala, dumadami pa lalo sila. Ano ba yan? Kuya, mukhang doon nang gagaling, oh. Saan? Tinapunan nila Ramon at Beho ng tingin ang tinurong kabaong ni Clarissa sa labi ni Mamboyet. Sabay na tumungo ang magkakapatid sa kabaong. Pare-parehong nanlaki ang kanilang ulo nang mapuno ang loob ng kabaon ng iba't ibang klaseng insekto sa bangkay ng kaawa-awang matanda. Mahabagin, anong nangyayari sa labi ni Tatay Boyet? Maya-maya, mas lalo silang nagimbal na makarinig na pumailanlang na boses sa buong bahay ni Mamboyet sa burol nito. Ano mga anak ko? Sumama na kayo sa Tatay Boyet nyo? Tatay pa na, ah. Papa, ikaw may kagagawa ng lahat ng ito? Mas lalo pang dumadami sa buong kabahayan ng mga insektong naghahasik ng lagim. May pumapasok na sa butas ng tenga ni Beho at Ramon. Subalit naganap sila ng kulambo na pwede nilang pagtakluban upang hindi sila atakihin ng mga kulisap. Pa, awa naman kayo sa amin, oh. Maawa? Naawa ba kayo nung tinis nyo ko ng ilang linggo? Mas naniwala pa kayo sa Tatay Boyet nyo na yan? Manloloko yan! Ginamit lang niya kayo para makuha kayo sa akin. Mas kumapal ang boses na nananaig kay Mang Gascon. Dahilan upang mas lalong maging agresibo ang mga insektong alaga ng kanilang ama. Tigilan mo na ito pa! Hindi mo naman po masisisi si Tatay Boyet eh kung wala siyang pamilyang nasasandalan. Kung bakit niya pinili na gawin yun sa inyo. At talagang sumasagot ka pa, ha? Eh kung palamunin kaya kita ng mga insekto ko. Hayan pa, dahil sa pagiging ma-pride mo at siloso, kaya lumalayo kami sa inyo eh. Seloso? Ako ba talaga naging seloso? Yan kang Tatay Boyet yung inggit sa akin eh. Ako ba talaga, ha? Dahil wala nga siyang pamilya pa. Halos lamunin na sila ng mga insekto sa kanilang paligid. Magtatangka sana silang lumabas ng bahay subalit hinahadlangan sila ng mga kumpul-kumpul na kulisap sa bukana ng pinto. At talaga kayo pinagtanggol niyo pa yan? Kaysa sa sarili niyong ama, ha? Pagkasinghal ni Mang Gascon, nagwala ang mga insekto. Nagkayakapan na lamang ang magkakapatid. Tinanggap na lamang ang magiging kapalaran sa mambabarang na ama. Sorry po, pa. Pa, patawarin niyo na po kami. Pa, sa lahat ng nagawa po namin pagkukulang sa inyo bilang anak niyo, sana mapatawad niyo po kami. Tumatangis ang magkakapatid habang dinudumog ng mga insekto. Sa kabilang banda, tila kinurot sa puso si Mang Gascon. Humihikbi na ang may edad na lalaki. Di kalaunan, unti-unti nang nabubura sa paligid ang mga kulisap. Inutusan ng Ginoo ang mga alaga nitong lumabas na ng teritoryo sa kaaway nito. Kahit anong nangyari, mga anak ko pa rin kayo.
Patawad dahil sa ugali kong ito na dinala ko hanggang sa paglaki ninyo. Hayaan yung magbago ko, alang-alang sa inyo. Marahang tinanggal ni Ramon ang kulambong nakataklob sa kanilang tatlo. Walang kahit na anong bakaso marka ng kagat mula sa mga kulisap. Bagkus, merong mga pakpak na nagkalat sa burol ni Mamboyet. Ibig po bang sabihin nito, Papa? Bati na po tayo. Ngayon ko lang napagtanto mga anak ko. Ako pala ang problema. Kung hindi lang sana ako naging maarte nung una, hindi sana hahantong sa ganito. Wala sanang madadamay. Baka buhay pa si Paring Boyet hanggang ngayon. Tuluyan ang sumabog ang emosyon ni Mang Gascon. Sumali na rin sa iyak ng ama ang bunsong babae. Pupunta kami dyan pa. Gusto ko po naming yakapin. At mahalikan. At kahit halikan mo kami ng ilang ulit, hindi kami papalag. Pagmamahal mo lang yun bilang ama. Alam namin, ngayon naintindihan na namin. Noon lang naintindihan ng mga anak kung gaano kasabik ang ama nila sa kanila sa pamamagitan ng halik na yon ni Mang Gascon. Pero paano yan? Walang maiiwan dito sa burol ni Tatay Boyet. Pero pa, hindi ka na ba galit sa kumpare mo? Nanatiling tahimik ang kanilang ama. Siguro hindi pa nito mapatawad ang yumaong kumpare na nagawang magsinungaling para lang maangkin ng magkakapatid. Binasag na lang ng panganay ang katahimikang yon upang maibaling sa iba ang usapan. Beho, Clarice, kayo na muna sumunod kay Papa. Dito nyo na siya dalhin. Pero baka di yung pumayag. Papayag yun, naniniwala ko. Sige po kuya. Tara na Dikong. Sinundo na ng dalawa ang kanilang ama. Pinagtulungan nilang alalayan si Mang Gascon patungo sa malapit lang na bahay ni Mamboyet. Dinig na nila ang paghingal. Madali na kasi itong mapagod pero pinipilit pa din ng amang dumalaw sa burol ng kaibigan. Tay, naiintindihan po namin na hindi niyo po pagsabi sa amin na mambabarang ka. Pero mali po ang gumanti. Si Paring Boyet din naman mangkukulam. Pero tay, wala na siya. Tingnan niyo. Tinuro ni Ramon ang kabaong ni Mamboyet na nagbubutas-butas na. Halos buto na lang ang natitira sa bangkay ng Ginoo. Lumapit si Mang Gascon sa kabaong ng kaibigan. Hindi nito lubos sa kalain na ganoon ang sinapit ng kaibigan dahil lamang sa pagiging siloso nito. Hinaplos ni Mang Gascon ang basag na salamin sa kabaong ni Mamboyet. Pre, Maluha-luha itong magtatangkang magbigay ng mensahe sa butot balat na kaibigan. Ngunit tila umuurong ang dila nito at hindi maituloy ang gustong sabihin. Hinagod ni Beho ang likuran ng ama. Kaya mo po yan pa. Kausapin mo si Tatay Boyet. Ganoon din ang ginawa ni Ramon at Clarissa. Pinakalma nila ang kanilang amang nag-uumpisa ng sumabog ang damdamin. Pa, maririnig kayo ni Tatay Boyet. Hindi pa naman nakakalayo ang kaluluwa niya dito Tama po pa. Sama-sama nating harapin lahat ng ito. Ano man ang mangyari. Malalim na huminga si Mang Gascon bago niya kausapin ang patay na katawan ni Mamboyet sa loob ng ataol. Pre, alam kong di ka matatahimik agad hindi mo nakakamta ng hustisya para sa iyo. Hayaan mo pre. Pagkatapos nito isusuko ako. Pinapatawad na kita pre. Patawarin mo rin sana ako sa nagawa ko sa iyo. Magtuos na lang tayo sa kabilang buhay. Maigpit na niyakap ng tatlo si Mang Gascon na iyak ng iyak sa kabaong ni Mamboyet. Natuto na nga itong magpatawad. Natuto na rin itong akuin ng pagkakamali at kasalanan. Hindi lang sa kanyang mga anak, kundi sa labi ng kanyang kaibigan na parehong may alam sa itim na karunungan. Wakas!